Pinalayas ako ng sarili kong asawa sa gitna ng bagyo habang nag-aagaw buhay ang aming sanggol. Sa halip na ipagtanggol kami, pinili niyang protektahan ang kanyang ina, ang babaeng lihim na lumalason sa sarili niyang apo. Akala nila, durog na ako dahil wala akong pera at kapangyarihan. Pero hindi nila alam, ang inang tinapakan nila ay handang maging demonyo para sa anak. Handa na ba silang magbayad? Isang patak lang, Ray. Sapat na to para muling lagnatin ang bata at hindi matuloy ang binyag bukas. Kailangan nang umalis ang babaeng yan sa pamamahay na ito. Ang tinig na yon ay malamig, matalas, at walang bahid ng awa. Ito ang boses ni Doña Carmela, ang ina ng aking asawa, na nanggagaling sa siwang ng pinto ng kanyang silid. Nakatayo ako sa madilim na pasilyo, hawak ang basyo ng gamot na kailangan ng aking anak na si Salinaya. Ang aking mga paa ay tila napako sa malamig na sahig na kahoy habang ang hangin sa labas ay humahagupit sa bintana, kasabay ng dagundong ng kulog na tila nagbabadya ng isang trahedya. Naghihintay ako ng pagsalungat. Naghihintay ako na ipagtanggol ni Ray ang aming anak. Si Ray, ang lalaking nangakong ibibigay ang mundo sa akin. Si Ray, na ama ni Salinaya. Ngunit ang sumunod na narinig ko ay hindi pagtutol, kundi ang tunog ng pagsang-ayon na dumurog sa huling pag-asa ko. Ma, siguraduhin mo lang nagagaling ang anak ko pagkaalis ni Zeph. Ayokong may mangyaring masama kay Salinaya. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Nabitawan ko ang hawak kong baso. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay parang kulog sa loob ng tahimik na bahay. Bumukas ang pinto. Nakita ko silang dalawa. Si Doña Carmela na nakaupo sa kanyang antigo at malaking silyon ay may hawak na maliit na bote na naglalaman ng likidong kulay lumot. At si Ray, ang aking asawa, ay nakatayo sa tabi niya. Nakayuko, ngunit hindi makatingin sa aking mga mata. Ang eksenang yon ay tila isang larawan ng pagkakanulo na habang buhay na uukit sa aking alaala. Umatras ako, nanginginig ang buong katawan. Ang aking dibdib ay parang pinupiga ng isang kamay na bakal. Hindi ako makahinga. Ang hangin sa akin ay halos bumara sa aking lalamunan. Ngunit ang takot para sa aking anak ang nagtulak sa akin upang magsalita. Anong ibig sabihin nito, Ray? Ang boses ko ay basag, nanginginig sa galit at pagkalito. Lason ba yan? Nilalason niyo ba ang anak ko? Hindi sumagot si Ray. Yumuko lang siya. Tila nahihiya ngunit walang balak na lumapit upang damayan ako. Sa halip, si Doña Carmela ang tumayo. Ang kanyang mukha ay walang bahid ng gulat o pagsisisi. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na parang isa akong basahan na ligaw na nakapasok sa kanyang palasyo. Huwag kang gumawa ng iskandalo dito, Zeph, ang malamig na utos ng matanda. Herbal yan? Pampatulog? Masyado kasing yakin ang anak mo, mana sa ina. Walang breeding. Pampatulog? Umiiling ako. Ang mga luha ay nagsisimula nang pumatak ng walang pigil. Herbal na nagpapasuka sa kanya gabi-gabi. Herbal na nagpapapayat sa kanya hanggang butot balat na lang siya. Diyos ko, Ray! Anak mo yun! Dugo at laman mo si Salinaya. Lumapit ako kay Ray. Hinawakan ko ang kanyang braso. Nagmamakaawa na sabihin niyang mali ako. Na sabihin niyang panaginip lang ang lahat ng ito. Umaasa ako na ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking nangakong magiging haligi ng aming tahanan, ay kakampi sa akin. Ngunit marahas niyang tinabig ang aking kamay. Ang pagtulak na yon ay higit pa sa pisikal na sakit. Ito ay ang formal na pagtatapos ng aming sumpaan. Tinitigan ko ang kanyang mga palad, ang mga kamay na iyon na dating humahaplos sa aking buhok at nangakong poprotekta sa akin. Ngayon ay ang mga kamay na pumatay sa aking puso. Tama na, Zeph, sigaw ni Ray. Ang kanyang boses ay nanginginig din, ngunit puno ng iritasyon. Pagod ka lang. Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Praning ka na.
dahil sa kakulangan sa tulog. Praning, praning, napatawa ako nang mapakla habang tumutulo ang luha. Narinig ko kayo. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Ibinibigay mo sa kanya ang lason para mawala kami dito. Sa isang iglap, bumalik sa alaala ko ang nangyari kanina lamang. Ang gatas na itinimpla ni Rey. Ang pilit niyang pagpapainom kay Salinaya bago ako bumaba ng kusina. Napahawak ako sa bibig ko. Diyos ko, ang bote na hawak ni Doña Carmela ay kahawig ng maliit na bote na nakita ko sa tabi ng lampin ng bata kanina. Ako mismo ang nagpainom ng lason sa sarili kong anak dahil sa tiwala ko sa kanila. Dahil sa pangingilabot sa isiping iyon, halos madapa ako sa pagtakbo pabalik sa hagdan. Ang tanging nasa isip ko ay kailangan ko siyang mailayo sa bahay na ito. Kailangan ko siyang isuka ang gatas. Ngunit bago pa ako makahakbang sa unang baitang, naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ni Rey sa aking bewang. Binuhat niya ako na parang isang sako ng bigas habang nagpupumiglas ako at sumisigaw. Bitawan mo ako. Mga hayop kayo. Iusumbong ko kayo sa pulis. Papatayin niyo ang anak ko. Wala kang mapapala. Ang boses ni Doña Carmela ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mas malakas pa sa kulog sa labas. Sino ang maniniwala sa isang katulad mo? Isang ampon na walang pinag-aralan laban sa pamilya Montisillo? Ikaw ang may sakit sa utak, Zef. Ikaw ang nagpapabaya sa bata. Kinaladkad ako ni Rey, pabalik sa aming silid. Hindi sa silid kung nasaan ang baby, kundi sa kwarto naming mag-asawa sa dulo ng pasilyo. Ang bawat kalabog ng aking paa sa sahig, habang nagpupumiglas, ay tila huling pintig ng aking pag-asa. Rey, parang awa mo na. Pagmamakaawa ko habang hawak niya ang pinto. Tinitigan ko siya sa mata. Naghahanap ng kahit katiting na pagmamahal na natitira. Kahit ako na lang ang saktan niyo, huwag lang si Salinaya. Ilalayo ko siya. Pangako, hindi na kami babalik. Hayaan mo lang kaming umalis. Tinitigan ako ni Rey. Sa isang saglit, nakita ko ang pagdududa sa kanyang mga mata. Nakita ko ang takot ng isang batang lalaki na kontrolado ng kanyang ina. Ngunit mas nanaig ang kanyang karuwagan. Umiling siya at ang kanyang sumunod na mga salita ay ang huling pako sa kabaong ng aming pagmamahalan. Lasing ka na naman, Zef. Kailangan mo ng pahinga para ito sa ikabubuti mo. Itinulak niya ako papasok sa kwarto ng buong lakas kaya napalupasay ako sa sahig. Bago pa ako makatayo, narinig ko na ang pagsara ng pinto at kasunod nito, ang tunog na pinakakinakatakutan ko sa lahat, ang pag-ikot ng susi sa seradura mula sa labas. Kumabog ang puso ko ng mabilis, halos sumabog sa aking dibdib. Tumakbo ako sa pinto, kinalampag ito ng buong lakas hanggang sa mamula at sumakit ang aking mga palad. Rey, buksan mo to, ang anak ko, si Salinaya. Walang sumagot. Tanging ang dagundong ng ulan sa bubong at ang hagupit ng hangin ang naririnig ko. Nasa kabilang kwarto ang anak ko. Umiiyak. Nilalason ng sarili niyang kadugo at wala akong magawa. Napaupo ako sa likod ng pinto. Yakap ang aking mga tuhod habang ang kadiliman ng kwarto ay unti-unting lumalamon sa akin. Sa gabing iyon, sa gitna ng bagyo at pagtataksil, namatay ang Zefira na mapagmahal at mapagpatawad. At sa gitna ng aking mga hikbi, isang bagong ina. Ang isinisilang isang ina na handang sunugin ang mundo para lang iligtas ang kanyang anak. Nakahandusay ako sa malamig na sahig sa likod ng nakasarang pinto. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila binibilang ang mga segundong nalalabi ko bago nila tuluyang agawin sa akin si Salinaya. Madilim sa loob ng kwarto, ngunit mas madilim ang kinabukasang naghihintay sa akin kung mananatili ako dito. Narinig ko ang mga yabag sa labas. Dikit ko ang tainga sa pinto. Pinipigilan ang paghinga. Boses yun ni Rey at ng kanyang ina.
Tumawag ka na sa mental facility sa Iloilo City, Ray. Utos ni Doña Carmela. Sabihin mo, nagwawala ang asawa mo. Bukas ng umaga, ipasusundo natin siya. Kapag nasa loob na siya, wala na siyang magagawa. Sa atin na ang bata. Pero may pag-aalinlangan pa rin sa boses ni Ray. Gusto mo bang masira ang pangalan natin? Gusto mo bang malaman ng pamilya ng fiancé mo na may asawa kang baliw? Gawin mo na. Nanghina ang tuhod ko. Mental facility. Balak nila akong ipakulong sa mental para palabasin na wala akong kakayahang mag-alaga ng bata. Kapag nangyari iyon, hindi ko na makikita si Salinaya kailanman. Kailangan kong umalis. Ngayon na. Sinubukan kong buksan ang bintana, ngunit may rehas ito. Wala akong matatakbuhan. Sa gitna ng aking desperasyon, biglang may kumatok ng mahina sa pinto. Isang klik ng susi ang umalingaw-ngaw at dahan-dahang bumukas ang pinto. Inakala kong si Ray iyon upang saktan ako, kaya't umatras ako at naghandang lumaban. Ngunit ang pumasok ay si Aling Virel, ang matandang katulong na nag-alaga kay Ray mula pagkabata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang iniabot sa akin ang isang maliit na supot at ang susi ng backdoor. Aling Virel, bulong ko, halos hindi makapaniwala. Tumakas ka na, Zeph. Nangingilid ang luha ng matanda. Narinig ko lahat. Hindi ko kayang sikmurain ang ginagawa nila sa inyo ng bata. Ito ang naipon kong sweldo, kunin mo na. At ito, susi ng likurang pinto. Umalis ka na habang nag-aaway pa sila sa sala. Hinawakan ko ang kanyang magaspang na kamay. Maraming salamat po, Nay. Hindi ko ito makakalimutan. Wala nang oras para sa mahabang paalam. Tinanggal ko ang aking sapatos upang hindi lumikha ng ingay. Dahan-dahan akong gumapang palabas ng kwarto, patungo sa nursery room kung saan naroon ang aking anak. Pagbukas ko ng pinto ng nursery, sumalubong sa akin ang katahimikan. Tulog si Salinaya sa crib. Nang hawakan ko siya, halos mapaso ako sa init ng kanyang katawan. Nilalagnat siya. Ang lason na ipinainom nila ay unti-unting sumisira sa kanya. Anak, nandito na si Mama, bulong ko, habang maingat siyang binubuhat at ibinabalot sa makapal na kumot. Kinuha ko ang kanyang mga gamot at ilang piraso ng damit. Isiniksik sa bag na bigay ni Aling Virel. Dumaan ako sa kusina, palabas sa likurang pinto. Ang hagupit ng hangin at ulan ay agad na sumalubong sa amin. Napakalamig. Ang bawat patak ng ulan ay parang yelo na tumutusok sa aking balat. Ngunit hindi ko yon ininda. Niyakap ko ng mahigpit si Salinaya sa aking dibdib. Ginawa kong pananggalang ang aking sariling katawan upang hindi siya mabasa. Tinakbo ko ang maputik na daan palabas ng hasyenda. Ang putik ay humihila sa aking mga paa. Tila ayaw akong paalisin. Ngunit ang takot ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inakalang mayroon ako. Nang makalabas ako sa gate, narinig ko ang pamilyar na tunog ng makina ng motor mula sa malayo. Lumingon ako at nakita ang ilaw ng headlight na humahawi sa dilim. Si Rihe, alam na nilang wala ako. Zeph, bumalik ka dito. Ang sigaw niya ay halos matabunan ng hangin. Kumaripas ako ng takbo patungo sa highway. Wala akong masasakyan. Walang tricycle sa ganitong oras ng bagyo. Nakita ko ang isang malaking truck ng isda na nakaparada sa gilid ng kalsada. Naghihintay na humupa ang ulan bago tumuloy sa pantalan. Wala akong ibang pagpipilian. Sumiksik ako sa pagitan ng mga banyerang isda sa likod ng truck. Ang amoy ng lansa at yelo ay nakakasulasok. Ngunit ito ang aming magiging tagapagligtas. Ilang sandali pa, dumaan ang motor ni Ray. Nakita ko ang liwanag nito na tumama sa gilid ng truck. Pinigilan ko ang aking paghinga. Tinakpan ko ang bibig ni Salinaya gamit ang aking palad upang hindi marinig ang kanyang mahinang pag-uha. Huminto ang motor. Narinig ko ang yabag ni Ray sa kalsada.
Zeph, alam kong nandyan ka lang. Sigaw niya. Ang boses niya ay puno ng galit, hindi ng pag-aalala. Ibalik mo ang anak ko. Pumikit ako at nagdasal ng tahimik. Diyos ko, iligtas niyo kami. Huwag niyo kaming hayaang mahuli. Ilang minuto ang lumipas na parang oras. Sa wakas, umarangkada muli ang motor ni Ray palayo. Nakahinga ako ng maluwag, ngunit ang luha ko ay patuloy sa pag-agos, humahalo sa tubig ulan sa aking mukha. Nang umandar ang truck patungo sa Roroport, alam kong ito na ang simula ng aming paglayo. Sumakay ako sa barko nang walang tiket, nagtago sa cargo area kasama ng mga kargamento. Habang umaalis ang barko at lumiliit ang ilaw ng estansya sa dilim, tinitigan ko ang aking anak. Patawarin mo si Mama, anak. Bulong ko, hinahaplos ang kanyang mainit na pisngi. Patawarin mo ako dahil pinili ko ang maling ama para sa'yo. Pero ipinapangako ko, mula ngayon, ako na lang ang magiging nanay at tatay mo. Hindi ko hahayaang saktan kanila ulit. Akala ko ay ligtas na kami. Akala ko ay tapos na ang pinakamasalimuot na bahagi ng gabi. Ngunit nang haplusin ko muli si Salinaya upang siguraduhing komportable siya, naramdaman ko ang isang nakakapanindig balahibong pagbabago. Biglang tumigil ang kanyang pag-uha. Ang kanyang katawan na kanina ay nag-iinit sa lagnat. Ngayon ay biglang nanlamig. Masyadong tahimik. Masyadong payapa. Salinaya? Tinapik ko ang kanyang pisngi. Walang sagot. Anak, gumising ka. Inilapit ko ang aking tainga sa kanyang dibdib. Wala. Wala akong marinig na tibok. Ang ingay ng makina ng barko ay tila nawala. At ang tanging natira ay ang sigaw ng aking isipan sa gitna ng dagat, sa pagitan ng nakaraan na tinakasan ko at ng kinabukasang hindi sigurado. Niyakap ko ang aking anak at humagulol ng walang tunog. Ang kalayaan pala ay may kapalit na mas masakit pa sa kamatayan. Ang bawat hakbang ko sa semento ng pantalan sa Cebu ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Bit-bit ko ang aking anak na tila isang malamig na ribulto sa aking mga bisig. Hindi ko na nararamdaman ang pagod, ang gutom, o ang lamig ng aking basang damit. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang sarili kong mabilis na paghinga at ang nakabibinging katahimikan mula kay Salinaya. Tulong! Tulungan niyo ang anak ko. Haiyam! Halos itumba ko ang pinto ng emergency room ng isang pampublikong ospital. Ang amoy ng alcohol, gamot, at disinfektante ay agad na sumalubong sa akin. Napakaraming tao. May mga sugatan, may mga umiiyak, at may mga nakahiga sa hallway dahil wala nang bakanteng kama. Ngunit wala akong pakialam. Sumigaw ako nang paulit-ulit hanggang sa isang nurse at isang lalaking nakaputing kapa ang lumapit sa akin. Anong nangyari, Mrs.? Tanong ng lalaki. Siya si Dr. Elias, isang batang doktor na may malalim ngunit maingat na mga mata. Hindi siya humihinga ng maayos. Nanlalamig siya. Parang awa niyo na, Dok. Iligtas niyo siya. Pagsusumamo ko habang nanginginig ang aking buong pagkatao. Agad nilang kinuha si Salinaya mula sa akin at inilagay sa isang maliit na kama. Pinanood ko sila mula sa malayo habang kinakabitan ng oxygen mask ang aking anak. Ang bawat beep ng monitor ay tila tumutusok sa aking puso. Gusto kong lumapit. Gusto kong hawakan ang kanyang munting kamay. Ngunit hinarang ako ng nurse. Dito muna kayo, Mrs. Kailangan nating bigyan ng espasyo ang doktor. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Napaupo ako sa isang sulok ng hallway. Yakap ang aking bag na naglalaman ng lahat ng natitirang piraso ng aking buhay. Maya-maya pa ay lumabas si Dr. Elias. Bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at seryosong pag-iisip. Mrs., matagal na ba siyang ganito? Ang mga labi niya ay masyadong maputla at ang kanyang mga kuko. Tingnan mo. Itinaas niya ang munting kamay ni Salinaya.
Doon ko nakita ang mga itim na guhit sa ilalim ng kanyang mga kuko, tila mga anino na sumisipsip sa kanyang buhay. Hindi ito simpleng sakit, Dok. Sabi ng biyanan ko, baka raw nakulam o kailangan ng herbal. Bulong ko, ngunit agad akong pinigilan ng doktor. Hindi ito kulam, Mrs. At hindi rin ito simpleng impeksyon. Ayon sa paunang pagsusuri sa dugo niya, may mataas na antas ng arsenic at lead sa katawan ng bata. Nilalason siya, Mrs. At hindi ito aksidente. Unti-unti itong ibinibigay sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ang salitang lason ay tila isang malakas na sampal sa aking mukha. Kahit alam ko na ang totoo, ang marinig ito mula sa isang doktor ay nagpabagsak sa huling pader ng aking pag-aalinlangan. Ang bango ng kanyang hininga, ang gatas na ibinibigay ni Ray, ang mga haplos ni Doña Carmela. Lahat ng yon ay kamatayan na nakabalot sa pagmamahal. Kailangan nating simulan ang chelation therapy para mailabas ang lason sa katawan niya. Patuloy ni Dr. Elias. Ngunit mahal ang gamot na kailangan. At dahil wala kayong record dito, kailangan nating bayaran ang paunang deposito. Tiningnan ko ang supot na ibinigay ni Aling Virel. Hindi ito sasapat. Kahit pagsama-samahin ko ang lahat ng barya sa bulsa ko, hindi ito aabot sa kalahati ng kailangan para sa unang dose ng gamot. Tiningnan ko ang aking kaliwang kamay, ang gintong singsing na simbolo ng aking kasal kay Ray. Ito ang huling bagay na nag-uugnay sa akin sa pangalang Montesilio. Ito ang huling alaala ng isang pangakong nauwi sa panlilinlang. Huminga ako ng malalim. Gamit ang aking nanginginig na mga daliri, sinimulan kong hilahin ang singsing. Masyado itong mahigpit, tila ayaw bumitaw. Parang ang sakit na pilit kumakapit sa aking puso. Ngunit sa isang huling hila, naramdaman ko ang paglaya. Nang matanggal ang singsing, nakita ko ang isang maputlang marka sa aking daliri. Isang puting balat na hindi nasikatan ng araw sa loob ng 3 taon. Iyon ang pilat ng aking pagkakamali. Iyon ang bakas ng isang pag-ibig na naging lason. Inabot ko ang singsing kay Dr. Elias. Dok, isang lanyo ito. Ibenta nyo. Gawin nyo ang lahat. Iligtas nyo lang ang anak ko. Yan na lang ang natitira sa akin. Nag-alinlangan ng doktor. Ngunit nang makita ang determinasyon sa aking mga mata, kinuha niya ang singsing. Gagawin namin ang lahat, Mrs. Bumalik ako sa tabi ng kama ni Salina. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi na ako umiiyak. Ang mga luha ko ay natuyo na. Pinalitan ng isang malamig at matigas na galit. Mabubuhay ka, Salinaya. Bulong ko sa kanya. At balang araw, babalik tayo sa estansya. Hindi para magmakaawa, kundi para ipakita sa kanila na ang inang sinubukan nilang wasakin ay ang siyang tatapos sa kanilang kasamaan. Lumapit muli si Dr. Elias pagkalipas ng ilang minuto. Hawak niya ang isang papel, ang opisyal na medical report. Mrs., obligasyon ko na i-report ito sa mga autoridad. Ang paglalason sa bata ay isang krimen. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Tumingin ako sa bintana ng ospital sa malawak na lungsod ng Cebu na hindi ko kabisado. Wala akong pera, wala akong kakilala, at ang pamilyang kakalabanin ko ay may hawak sa leeg ng mga batas sa aming bayan. Huwag muna, Doc. Seryoso kong sagot. Wala akong laban sa pera at kapangyarihan nila ngayon. Kapag nalaman nilang narito ako, kukunin nila ang anak ko bago pa man lumabas ang katotohanan. Itago mo lang ang medical record na, yan, itago mo bilang utang na loob ko sa'yo. Pero Mrs., delikado ang ginagawa mo. Babala ng doktor. Mas delikado ang bumalik ng talunan. Sagot ko habang hinahaplos ang marka ng singsing sa aking daliri. Babalik ako sa kanila, Doc. Pero hindi bilang biktima, kundi bilang kanilang karma. Habang pinagmamasdan ko ang unti-unting pagtaas ng dibdib ni Salinaya dahil sa gamot, alam ko na nagsisimula na ang mahabang paghihintay. Ngunit sa gitna ng katahimikan,
Isang nurse ang pumasok at may dalang telepono. "Mrs., may naghahanap sa inyo sa kabilang linya." Sabi niya, asawa niyo raw siya. Nanigas ang buong katawan ko. Paano nila ako nahanap ng ganito kabilis? Nanginginig ang aking kamay habang inaabot ang telepono mula sa nurse. Ang boses sa kabilang linya ay parang isang matalas na patalim na humihiwa sa aking pandinig. Ito ang boses na minsan kong inakalang tahanan, ngunit ngayon ay ang boses na nagtataboy sa akin sa impyerno. "Zeph, alam kong nandyan ka sa ospital. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo na ang bata sa mga tauhan ko na papunta na riyan at hayaan mo silang gamutin siya ng maayos. Huwag mong idamay ang anak ko sa kabaliwan mo." Ang lamig ng boses ni Ray ay sapat na upang magpatindig ng aking balahibo. Walang bakas ng pag-aalala para sa bata, kundi puro pananakot at pagmamanipula. Sa puntong yon, naintindihan ko na hindi nila ako hahayaang manatili sa Cebu ng payapa. Ang kapangyarihan ng mga Montesillo ay tila isang mahabang galamay na kayang umabot kahit saang sulok ng Visayas. "Hindi mo na kami kailanman mahahawakan, Ray." Mahina, ngunit matatag kong sagot bago ibinaba ang telepono. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kahit hindi pa lubos na magaling si Salinaya, kailangan naming lumayas. Sa tulong ni Dr. Elias na nagkunwaring hindi nakita ang aming pag-alis, tinakas ko ang aking anak sa gitna ng gabi. Muli, naging palaboy kami sa lungsod na puno ng banyagang mukha. Lumipas ang mga buwan. Ang marangyang buhay sa istansya ay tila isang malabong panaginip na pinalitan ng malupit na katotohanan ng kalsada. Nakatira kami ngayon sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng riles ng tren sa Mandaue. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping karton at yero at ang sahig ay lupang natatakpan ng lumang sako. Kapag umuulan, kailangan kong yakapin si Salinaya sa ilalim ng payong sa loob mismo ng aming bahay dahil sa rami ng tulo sa bubong. Nagtatrabaho ako bilang tagahugas ng pinggan sa isang malapit na karenderya. Mula madaling araw hanggang hating gabi, ang aking mga kamay ay laging nakalubog sa tubig na may sabon at sebo. Ang aking mga daliri na dati ay makinis, ngayon ay nangingitim at puno ng mga sugat na hindi na gumagaling. Isang hapon, habang abala ako sa paglilinis ng mga malalaking kaldero, narinig ko ang mahinang pag-uha ni Salinaya. Nakasabit siya sa aking likuran gamit ang isang lumang kumot. Kahit mabigat at masakit na ang aking likod, hindi ko siya pwedeng ibaba dahil sa rami ng langaw at dumi sa paligid. "Sandali lang, anak. Malapit na tayong matapos." Bulong ko habang pinapahira ng pawis sa aking noo gamit ang dumi ng aking braso. Binuksan ko ang aking maliit na pitaka. Binilang ko ang aking kinita sa araw na yon, 50 piso. Kulang pa ito para sa isang maliit na lata ng gatas. Kailangan kong pumili. Bibili ba ako ng gamot para sa ubo ni Salinaya? O bibili ako ng 3 pirasong tinapay para may laman ang aking tiyan at magkaroon ako ng gatas sa dibdib? Pinili ko ang gamot. Sa gabing iyon, uminom na lamang ako ng maraming tubig upang mapatid ang gutom. Habang pinagmamasdan ko ang aking anak, nahimbing sa tulog sa kabila ng ingay ng dumadaang tren, naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking puso. Hindi ito dahil sa gutom, kundi dahil sa kawalan ng katarungan. Isang gabi, habang nagliligpit ako ng mga mesa sa karenderya, napatingin ako sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa dingding. May isang balita tungkol sa isang malaking pagdiriwang sa Iloilo. Napatigil ako. Ang mga plato sa aking kamay ay tila naging kasing bigat ng bato. Sa screen, nakita ko si Ray. Nakasuot siya ng isang mamahaling barong, nakangiti, at may hawak na baso ng wine. Sa tabi niya ay isang magandang babae na tila galing sa isang mayamang pamilya. Nakasulat sa ibaba ng screen, "The Grand Engagement of Attorney Raziel Montecillo to Miss Sofia Valderrama." Nagkatawanan sila. Masaya sila. Habang ako ay narito,
Nagbibilang ng barya para sa gatas, si Ray ay nagdiriwang ng kanyang bagong buhay na tila ba hindi kami kailanman umiral, ni hindi man lang bakas sa kanyang mukha ang lungkot para sa anak na muntik nang mamatay dahil sa kanyang karuwagan. Mrs., yung baso, mahuhulog na. Sita sa akin ng aking amo. Nabalik ako sa huwisyo. Napansin ko na lamang na nanginginig na pala ang aking buong katawan. Hindi ako umiyak. Sa halip, naramdaman ko ang isang malamig na determinasyon na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang bawat hirap, ang bawat gutom, at ang bawat patak ng pawis ko sa karinderyang ito ay magiging puhunan ko para sa aking pagbabalik. Matatapos din ang saya niyo, Rie. Bulong ko sa aking sarili habang mariing hinahawakan ang basong basang-basa ng sebo. Kinabukasan, lumapit sa akin ang isang lalaking madalas kumain sa karinderya. Siya si Attorney Maylor, isang tahimik na lalaki na laging may dalang mga makakapal na libro. Napansin niya ang aking pagkatulala sa balita kagabi. Gusto mo ba talagang manatili rito habang buhay, Zeph? Tanong niya habang inilalapag ang kanyang kape. Tumingin ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin, attorney? May nakita akong potensyal sa'yo. Hindi ka lang basta tagahugas ng pinggan. Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mong matutong lumaban gamit ang utak. Hindi lang ang hirap ng katawan. Inabutan niya ako ng isang maliit na business card. Ngunit bago ko pa ito makuha, isang mabilis na pangyayari ang naging sanhi ng gulo sa loob ng karinderya. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok, hawak ang isang litrato. Naghahanap kami ng isang babaeng nagngangalang Zefira Talibong. May warrant of arrest siya para sa kasong kidnapping at child abuse. Nanlamig ang aking dugo. Kidnapping? Paano ko kikidnapin ang sarili kong anak? Napatingin ako kay Salinaya na himbing sa aking likuran. Alam ko na, ito na ang ganti ni Doña Carmela. Gagamitin nila ang batas upang agawin sa akin ang tanging dahilan ng aking buhay. Ang tunog ng mga panyapak ng pulis sa semento ay tila bawat tibok ng aking puso. Mabilis, malakas, at puno ng kaba. Mahigpit kong niyakap si Salinaya sa aking likuran. Nararamdaman ko ang kanyang munting hininga sa aking leeg, ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin sa katinoan. Dito muna tayo, Mrs. Huwag kang gumawa ng eksena. Ang sabi ng isang opisyal habang inilalabas ang posas. Ang malamig na bakal ay kumitang sa kanyang sinturon. Isang tunog na nagpaalala sa akin na ang kalayaan ko ay muling nanganganib. Ngunit bago pa man madampi ang kanilang mga kamay sa akin, tumayo si attorney. Maylor, ang kanyang kilos ay kalmado, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagitan ko at ng kapahamakan. Sandali lang, officer, malamig na sabi ni attorney Maylor. Tiningnan ko ang warrant na hawak nyo. Ang lagda rito ay galing sa isang huwes sa Iloilo na matagal ng balita ang pagkakasangkot sa pamilya Montisillo. At ang kasong kidnapping, paano magiging kidnapping ang paglayo ng isang ina sa kanyang anak mula sa panganib? Sino ka ba? Tanong ng pulis na may halong inis. Ako si Attorney Maylor de Vega at ang babaeng ito ay nasa ilalim ng aking legal na proteksyon. Kung itutuloy niyo ang pag-aresto, siguraduhin niyo na handa kayong harapin ang kasong unlawful arrest sa harap ng ombudsman. Ang katahimikan sa loob ng karinderya ay naging mabigat. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ng mga pulis. Alam nila ang pangalan ni Maylor. Alam nila na hindi siya basta-bastang abogado. Pagkalipas ng ilang minuto ng tensyon, marahan nilang ibinalik ang kanilang mga kagamitan at umalis ng walang imik. Nang mawala ang mga pulis, nang hina ang aking mga tuhod. Napaupo ako sa sahig, humihingal, at doon lamang bumuhos ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Zeph, makinig ka sa akin. Lumuhod si Attorney Maylor sa harap ko. Hindi ka na pwedeng manatili sa kalsada. Hindi sapat ang magtago. Kailangan mong bumuo ng sarili mong kuta
kung saan hindi ka na nila maabot. Doon nagsimula ang aking bagong buhay. 3 taon ang lumipas ng mabilis, tila isang hangin na humahawi sa mga ulap ng aking nakaraan. Wala na ako sa gilid ng Riles. Ngayon, ako ay nasa loob ng isang malinis at mabangong silid, ang kusina ng Mariposa Bakery. Ang amoy ng bagong luto na tinapay, ng banilya at asukal, ay ang bago kong paboritong pabango. Sa tulong ni Attorney Maylor, nakahanap ako ng trabaho sa isang maliit na panaderya na kinalaunan ay ako na ang nagpalago bilang manager. Ang aking mga kamay na dati ay puro sugat sa karinderya. Ngayon ay bihasa na sa pagmasa ng harina at paggawa ng mga matatamis na pastelerya. Ngunit hindi lang iyon ang natutunan ko. Gabi-gabi, kapag tulog na si Salinaya, binubuksan ko ang mga lumang libro ng batas na ipinahiram ni Attorney Maylor. Pinag-aaralan ko ang bawat artikulo, ang bawat karapatan ko bilang ina, at ang bawat butas na pwedeng gamitin laban sa mga Montisilyo. Mama, tingnan mo ang drawing ko. Tumakbo patungo sa akin si Salinaya. Siya ay 4 na taong gulang na ngayon, malusog, masiyahin, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa talino. Wala na ang mga itim na marka sa kanyang mga kuko. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Napakaganda anak, bulong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sino itong 2 tao sa drawing mo? Ikaw to, ma. At ito si Tito Maylor. Tayo ang pamilya, di ba? Napangiti ako ng may halong kurot sa puso. Si Maylor ay naging higit pa sa isang abogado para sa amin. Siya ang naging sandigan ko sa mga gabing gusto ko nang sumuko. Ngunit kahit anong ganda ng aming buhay ngayon, alam kong may isang utang pa akong dapat bayaran. Ang katarungan para sa lahat ng paghihirap namin. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga display sa panaderya, tumunog ang aking lumang cellphone. Isang numerong hindi ko kilala. Ngunit ang boses na sumagot ay nagpabalik sa akin sa gabing madilim sa estansya. Ma'am Zeph, si Aling Virel ito. Nanginginig ang boses ng matanda. Parang may kung anong mabigat na balitang dala. Hinahanap kayo ni Sir Hai. Hindi siya tumitigil. Alam na nila na nasa Cebu kayo. At ang masama pa, ginagamit ni Doña Carmela ang kanyang sakit para makuha ang simpatiya ng publiko. Sinisiraan kanila sa bawat pahayagan sa panay. Nanlamig ang aking pakiramdam, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nanginig sa takot. Inayos ko ang aking uniforme at tumingin sa aking sarili sa salamin. Ang Zephira na nakikita ko ay hindi na ang batang may sakit at tot. Ang Zephira na ito ay may matalas na tingin at pusong gawa sa bakal. Hayaan mo silang maghanap, Nay. Matigas kong sagot. Dahil kapag nahanap nila ako, sisiguraduhin kong iyon na ang huling pagkakataon na makikita nila ang liwanag ng araw ng malaya. Pagkababa ko ng telepono, lumapit sa akin si Attorney Maylor. Hawak niya ang isang puting sobre. Zeph, ito na ang mga resulta ng huling laboratory test ni Salinaya mula sa laboratorio sa Manila. Ito ang magpapatunay na ang lason sa katawan niya ay hindi aksidente, kundi sinadya. Hinawakan ko ang sobre. Ito na ang aking sandata. Ito na ang susi sa pintuan ng katotohanan. Handa ka na ba, Zeph? Tanong ni Maylor. Higit pa sa handa, Attorney Oras, na para magbayad ang mga Amontecillo sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ngunit habang papalabas kami ng panaderya, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat namin. Bumukas ang pinto at isang lalaki ang lumabas. Kahit nakatalikod siya, kilala ko ang tindig na yon. Ang tindig ng lalaking sumira sa aking buhay. Sir Hay, ang hangin sa labas ng Mariposa Bakery ay tila biglang tumigil sa pag-ihip. Ang lahat ng ingay ng mga sasakyan at tawanan ng mga tao sa paligid ay naglaho na tila kaming 2 lamang ang natira sa mundo. Ako at ang lalaking naging mitya ng aking bawat bangungot. Bumaba si Ray mula sa itim na sasakyan.
Hindi na siya ang makisig at kagalang-galang na abogado na nakilala ko sa antik. Ang kanyang mga balikat ay tila bumagsak. Ang kanyang mukha ay hulas at puno ng mga linya ng pagod. At ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng pag-asa. Ngunit kahit mukha siyang talunan, ang aura ng pagiging Montesillo, ang pagiging mapagmataas, ay nananatili pa rin sa kanyang bawat galaw. Naramdaman ko ang munting kamay ni Salinaya na humigpit ang kapit sa aking palda. Ang aking anak, na dati ay hindi man lang makaiyak ng malakas dahil sa panghihina, ngayon ay nagtatago sa likuran ko, nanginginig sa takot sa presensya ng taong dapat sana ay nagbigay sa kanya ng seguridad. Zeph, pagbanggit niya sa pangalan ko. Ang kanyang boses ay tila isang kalawang na bakal na humihikab sa katahimikan. Matagal ka ring hinanap ng mga tauhan ko? Hindi ko akalain na dito ka lang pala sa Cebu nagtatago. Nagpapanggap na isang ordinaryong panadera. Huminga ako ng malalim. Pinatigas ko ang aking dibdib at itinindig ang aking noo. Wala nang bakas ng takot sa aking mga mata. Ang tanging naroon ay ang malamig na puot na kasing talas ng kristal. Wala akong pinagtataguan, Ray. Matatag kong sagot. Ang taong nagtatago ay ang taong may kasalanan. At sa ating dalawa, alam nating hindi ako yon. Anong ginagawa mo rito? Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit agad siyang hinarang ni Attorney Maylor. Ang pagitan nila ay tila isang linyang hindi dapat tawirin. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, si Maylor na puno ng dangal at si Ray na puno ng pagkainggit. Maylor, uyam na sabi ni Ray. So totoo nga ang balita. Ikaw pala ang tagapagtanggol ng asawa ko. O baka higit pa doon? Attorney Montesillo, malamig na tugon ni Maylor. Nandito ako bilang legal counsel ni Zeph. At kung may balak kang gumawa ng eksena sa harap ng bata, mas mabuting bumalik ka na sa sasakyan mo bago ko tawagin ang mga tanod. Hindi pinansin ni Ray si Maylor at tumingin muli sa akin. Pagkatapos ay kay Salinaya. Sinubukan niyang palambutin ang kanyang boses, ang lumang taktika ng manipulasyon na dati ay mabilis kong pinaniniwalaan. Zeph, parang awa mo na. Huwag tayong mag-away dito. May sakit si Mama. Malubha ang kalagayan niya. Gabi-gabi niyang binabanggit ang pangalan ni Salinaya. Gusto niya lang makita ang apo niya bago man lang siya mawalan ng hininga. Hindi mo ba kayang magpatawad? Napatawa ako ng mapakla. Isang tawa na puno ng pait. Magpatawad? Ray, hiningin niyo ba ang kapatawaran ni Salinaya noong unti-unti niyo siyang pinapatay? Noong bawat patak ng lason ay inihahalo niyo sa gatas niya habang nakangiti kayo sa harap ko? Ang kapal ng mukha mong gamitin ang salitang apo pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo. Hindi totoo yan, sigaw ni Ray. Nagsisimula ng mawalan ng pasensya. Gawa-gawa mo lang ang kwentong lason na yan dahil gusto mo kaming sirain. Nabaliw ka na sa hirap, Zeph? Kaya mo ba talagang buhayin ang bata sa ganitong kalagayan? Tingnan mo ang paligid mo, puro harina at dumi. Sa puntong yun, lumabas si Salinaya mula sa likuran ko. Tumingin siya kay Ray ng diretsyo. Bagamat bata pa, tila naramdaman niya ang tensyon. Hindi dumi ang harina. Ma'am/sir, sabi ng bata sa kanyang munting boses. Masarap ang tinapay ni Mama. At hindi ka namin kilala. Umalis ka na. Inaaway mo ang mama ko. Ang mga salitang iyon mula sa sarili niyang anak ay tila isang sampal na nagpatahimik kay Ray. Nakita ko ang sakit sa kanyang muka, ngunit agad itong napalitan ng puot. Ang kanyang muka ay namula, at ang kanyang mga kamao ay nagngit-ngit. Naririnig mo ba yan, Zeph? Tinuruan mo ang anak ko na itakwil ang sarili niyang ama. Sigaw ni Ray. Inilabas niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa at marahas na iniabot sa akin. Kung ayaw mong makipag-usap ng maayos, dadaanin natin ito sa paraang alam ko. Yan ang petition for habeas corpus at custody of a minor. Kukunin ko si Salinaya sa ayaw at sa gusto mo. May pera ako, may pangalan ako. Ikaw, wala kang laban sa korte.
Kinuha ni Attorney Maylor ang sobre bago ko pa mahawakan. Maling akala, Ray. Hindi na ito ang estansya kung saan hawak niyo ang mga huwes sa leeg. Nasa Cebu ka. At dito, ang katotohanan ang may hawak ng kapangyarihan. Magkita tayo sa korte, Zeph. Huling banta ni Ray bago bumalik sa kanyang sasakyan. Sisiguraduhin kong sa susunod na pagkikita natin, ikaw ang iiyak habang bitbit ko ang anak ko palayo sa'yo. Napanood ko ang pag-alis ng itim na sasakyan, nag-iiwan ng usok at alikabok sa hangin. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa nag-aalab na determinasyong tapusin na ang laban na ito. Niyakap ko ng mahigpit si Salinaya. Huwag kang matakot, anak. Hindi ka niya makukuha. Hinding-hindi. Zeph, tawag ni Maylor. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Seryoso siya. Gagamitin nila ang lahat ng koneksyon nila. Kailangan nating ilabas ang alas natin. Tumingin ako sa langit na unti-unti nang nagkukulay kahel dahil sa papalubog na araw. Ilabas mo na ang lahat, Maylor. Ang medical records, ang testimonya ni Aling Virel at ang resulta ng laboratorio sa Manila. Kung gusto niya ng gulo, ibibigay ko sa kanya ang isang bagyong hindi niya malilimutan. Ngunit sa kabila ng aking tapang, may isang tanong na gumugulo sa aking isipan. Paano nalaman ni Ray ang eksaktong lokasyon ko sa loob ng napakalaking lungsod na ito? Mayroon bang nag-traitor sa akin? Habang pabalik kami sa loob ng panaderya, napansin ko ang isang anino sa kabilang kalsada, isang pamilyar na figura na mabilis na nagtago nang lumingon ako. Isang taong hindi ko inaasahang makikita rito sa Cebu. Walang mas matalas na hapdi kaysa sa isiping kukunin sa iyo ang tanging dahilan ng iyong paghinga. Sa bawat gabi, bago ang pagdinig sa korte, hindi ako dinadalaw ng antok. Nakaupo ako sa gilid ng kama ni Salinaya, pinagmamasdan ang kanyang mahimbing na pagtulog. Ang bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang maliit na dibdib ay tila isang marahas na paalala. Kung matatalo ako sa laban na ito, ang katahimikang ito ay mapapalitan ng isang malaking puwang sa aking buhay. Zeph, kailangan mong kumain. Maghapon ka nang walang laman ng tiyan. Malumanay na sabi ni Attorney Maylor habang inilalapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa lamesa. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng pagod. Attorney, paano kung manalo sila? Paano kung maniwala ang huwes sa mga kasinungalingan nila? Mayaman sila, Maylor. Kayang-kaya nilang bilhin ang kahit na sinong saksi. Umupo si Maylor sa tapat ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Isang hawak na hindi mali siya, kundi puno ng pangako ng proteksyon. Ang pera ay may hangganan, Zeph. Pero ang ebidensya ng isang doktor at ang katotohanan ng isang ina ay hindi matitibag. Hawak natin ang alas. Tandaan mo yan. Dumating ang araw ng preliminary hearing. Ang Hall of Justice sa Cebu ay puno ng mga tao. Ngunit ang pakiramdam ko ay tila naglalakad ako sa isang disyerto. Suot ko ang aking pinaka-formal na damit. Isang simpleng puting blusa na maayos na naplansa. Gusto kong makita nila na kahit isa akong panadera, meron akong dangal na hindi nila kayang apakan. Sa kabilang panig ng silid, nakita ko sila. Si Ray ay nakaupo sa tabi ng kanyang abogado. Si Attorney Valdez, isang lalaking kilala sa pagiging madulas sa tuso. At sa gitna nila, nakauod sa isang mamahaling wheelchair, ay si Doña Carmela. Kahit mukhang mahina ang kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng puot. Nang magtagpo ang aming tingin, dahan-dahan siyang ngumiti. Isang nangiting nagsasabing alam na niya ang magiging dulo ng laban na ito. Nagsimula ang pagdinig. Marahas ang atake ni Attorney Valdez. Your Honor, ang aking kliyente, si Attorney Raziel Montesillo, ay isang iginagalang na opisyal ng korte. Ang asawa niya, si Zefira, ay biglang naglaho 3 taon na. Ang nakalilipas bitbit ang kanilang anak,
Sa loob ng 3 taon, itinago niya ang bata sa isang mapanganib at hindi angkop na kapaligiran, malapit sa riles ng tren, at hindi nabigyan ng sapat na pangangalaga at atensyong medikal. Ito ay malinaw na paglabag sa kapakanan ng isang menor de edad. Tumayo ako. Gusto kong sumigaw. Ngunit hinawakan ni Mylor ang aking braso upang pigilan ako. Bukod pa riyan, patuloy ni Valdez, may mga ulat na ang ina ay dumaraan sa matinding emosyonal na paghihirap. Ang kanyang mga paratang tungkol sa paglalason ay gawa-gawa lamang ng isang isipang puno ng ilusyon at galit dahil sa kahirapan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang bawat salita nila ay tila isang pako na ibinabaon sa aking pagkatao. Tumingin ako kay Ray, umaasang makakita ng kahit kaunting awa. Ngunit ang kanyang tingin ay nakapako lamang sa kanyang mga papeles. Your Honor? Tumayo si Attorney Mylor. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad. Nais naming iharap ang medical records ni Salinaya Montesillo mula sa Cebu General Hospital at ang resulta ng toxicology report mula sa Manila. Ang mga dokumentong ito ay hindi gawa-gawa. Pinapatunayan ito na ang bata ay dumanas ng talamak na arsenic poisoning habang nasa pangangalaga ng pamilya Montesillo sa estansya. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Nakita ko ang paninigas ng panga ni Ray. Kalokohan, sigaw ni Doña Carmela mula sa kanyang wheelchair, bagamat mahina ang boses ay sapat na upang marinig ng lahat. Inimbento niyo lang ang lahat ng yan. Gusto niyo lang kaming perahan. Order in the court, sigaw ng huwes. Your Honor, muling nagsalita si Attorney Valdez na may nakakalokong ngiti. Ang mga dokumentong yan ay madaling ipeke at upang patunayan na ang karakter ng respondent ay hindi mapagkakatiwalaan, nais naming iharap ang aming sorpresa na saksi. 1 taong malapit kay Zefira sa loob ng 3 taon niya rito sa Cebu. Bumukas ang pinto ng silid. Ang bawat yabag ng sapatos sa sahig ay tila isang dagok sa aking dibdib. Inaasahan ko na baka si Aling Virel ang tinakot nila o baka isa sa mga katrabaho ko sa panaderya. Ngunit nang makita ko ang mukha ng taong pumasok, halos tumigil ang tibok ng aking puso. Hindi, bulong ko sa aking sarili. Ito ang lalaking nagtago sa anino noong nakaraang gabi. Ito ang taong pinagkatiwalaan ko, ang taong laging nagdadala ng gatas at prutas. Para kay Salinaya, sa aming maliit na barong-barong noong nagsisimula pa lang ako. Si Mang Berto, ang aking kapitbahay sa Riles na itinuring kong tatay. Naglakad siya patungo sa witness stand, hindi makatingin sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at sa kanyang bulsa ay bakas ang isang makapal na sobre. Ang amoy ng pera na tila masangsang pa sa bulok na isda. Mang Berto? Tawag ko sa kanya ng mahina. Ang aking boses ay puno ng pighati. Lumingon siya ng bahagya, may luha sa kanyang mga mata. Ngunit mas nanaig ang takot o ang pangangailangan. Tumingin siya sa huwes at nagsalita. Your Honor, totoo po ang sinasabi nila. Si Zef, lagi po niyang sinasaktan ng bata kapag wala siyang pera. At yung tungkol sa lason, siya po mismo ang nakita kong naglalagay ng kung ano sa bote ng bata para magkasakit ito at makahingi siya ng limos. Ang mundo ko ay tila gumuho sa isang iglap. Ang katotohanan ay tinitiris sa harap ng aking mga mata ng mismong taong inakala kong katuwang ko sa hirap. Napatingin ako kay Doña Carmela at doon nakita ko ang kanyang tagumpay. Alam nila kung paano ako dudurugin, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng pagtataksil ng mga taong mahal ko. Zef, huminahon ka, bulong ni Mylor. Ngunit ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng tubig. Tumayo ako, hindi ko na mapigilan. Bakit, Mang Berto? Bakit niyo ito ginagawa? Alam niyo ang totoo. Kayo ang tumulong sa akin noong wala kaming makain. Order!
"Respondent, sit down!" Sigaw ng huwes. Ngunit huli na. Ang laso ng pagtataksil ay kumalat na sa buong silid. Tumingin si Ray sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang nangiting tagumpay sa kanyang mga labi. Alam niya na sa mata ng batas, ang salita ng isang saksi ay mas mabigat kaysa sa luha ng isang inang itinuturing na baliw. Tila gumuho ang buong mundo sa aking paanan habang nakatingin kay Mang Berto. Ang mga salita niya ay mas masakit pa sa sampal, mas matalas pa sa patalim. Ang taong itinuring kong pamilya sa gitna ng hirap ay siya palang tatapos sa aming laban para sa isang dakok ng pera. Ramdam ko ang panginginig ng aking buong katawan at ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking baga. Your Honor, muling nagsalita si Attorney Valdez na may kasamang mapang-uyam ng ngiti. Dahil sa testimonya ng saksi, malinaw na ang respondent ay may seryosong problema sa pag-iisip at karakter. Hinihiling namin na agad nang ibigay ang custody ng bata kay Attorney Montesillo upang masigurado ang kaligtasan kay kanito. Tumingin sa akin ang huwes, ang kanyang mukha ay seryoso at tila puno ng pagdududa. Napayuko ako, naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking noo. Ito na ba ang katapusan? Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Attorney Maylor sa aking balikat. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa na tila ba kanina pa niya inaasahan ang pangyayaring ito. Your Honor, kalmadong simula ni Maylor. Bago kayo magbigay ng desisyon, hayaan niyo muna kaming mag-cross-examine sa saksi. Mang Berto, tignan niyo ako sa mata. Napilitang tumingin si Mang Berto kay Maylor, ngunit agad din siyang umiwas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa. Sinasabi mo na nakita mo si Zef na naglalagay ng lason sa bote ng bata? Tanong ni Maylor. Oo po. Nakita ko po sa bintana. Pautal-utal na sagot ni Mang Berto. Nakakapagtaka. Ngumiti ng tipid si Maylor. Dahil ayon sa barangay records ng Mandaue, ang bahay niyo ay walang bintana na nakaharap sa kwarto ni Zef. At isa pa, Mang Berto, saan nanggaling ang perang pambayad mo sa utang mo sa Bombay noong nakaraang linggo? Ang halagang 50,000 piso. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa loob ng korte. Nanlaki ang mga mata ni Mang Berto at tiningnan niya ng mabilis si Doña Carmela. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Sigaw ng matanda. Your Honor, patuloy ni Maylor, ang kanyang boses ay mas lumakas at naging mas matalas. Hindi lang paninira ang ginagawa ng kabilang panig. Sila ay gumagamit ng pananakot at panunuhol. Ngunit meron kaming huling saksi na hindi nyo kayang bilhin. Isang taong naroon mismo sa loob ng pamamahay ng mga Montesillo sa loob ng 20 taon. Bumukas ang pinto ng korte. Sa pagkakataong ito, hindi isang taksi lang pumasok. Isang matandang babae na nakasuot ng simpleng duster at may bitbit na isang maliit na paper bag ang naglakad papasok. Aling Virel! Napatayo si Rey sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Si Doña Carmela naman ay tila naging estatwa sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan nito. Nay Virel, bulong ko, ang luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa pag-asa. Umupo si Aling Virel sa witness stand. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng bahagya. Isang ngiting nagbigay sa akin ng lakas na hinding-hindi ko makakalimutan. Your Honor, simula ni Aling Virel, ako po ang nag-alaga kay Raziel mula noong bata pa siya. Pero hindi ko na po kayang itago ang katotohanan. Nakita ko po si Doña Carmela na naghahalo ng likido mula sa isang maliit na bote sa gatas ni Salinaya. At nung gabing tumakas si Zef, ako po ang nag-abot sa kanya ng susi. Dahil alam kong papatayin nila ang bata sa paraang hindi mahahalata. Kasinungalingan! Sigaw ni Doña Carmela. Ang kanyang boses ay pumiyok sa sobrang galit. Baliw ang matandang yan. Tinanggal ko siya sa trabaho kaya siya naghihiganti. Hindi po ako baliw, Doña.
Mahinang sagot ni Aling Virel. Inilabas niya mula sa paper bag ang isang maliit na bote ng gamot na kulay berde. Ang mismong boteng nakita ko sa estansya. Ito po ang bote na kinuha ko sa basurahan ng kwarto nyo bago ako umalis. May bahid pa ito ng fingerprint nyo at may natitira pang likido sa loob para itest ng mga eksperto. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Inabot ni Attorney Maylor ang bote sa court officer. Your Honor, narito rin ang forensic report mula sa isang pribadong laboratorio. Ang likidong nasa loob ng bote ay tumutugma sa kemikal na natagpuan sa dugo ni Salinaya noong dinala siya sa ospital sa Cebu. Ang lason ay hindi galing kay Zef. Ito ay galing sa kamay ng sarili niyang lola. Tumingin ang huwes kay Doña Carmela, pagkatapos ay kay Rey. Ang galit sa mukha ng huwes ay hindi na maitago. Attorney Montesilio, tawag ng huwes kay Rey. Alam mo ba ang tungkol sa buting ito? Hindi makapagsalita si Rey. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Sa puntong yon, alam ng lahat na tapos na ang laro. Ang maskara ng marangal na pamilya ay tuluyan ng nadurog, nag-iiwan lamang ng bakas ng isang maruming krimen. Magsalita ka, Ray! Sigaw ni Doña Carmela habang hinahampas ang kanyang anak. Sabihin mo sa kanila na hindi yan totoo. Ngunit hindi kumibo si Rey. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata sa loob ng 3 taon ay hindi na mababayaran ng kahit anong salita. Zef, patawarin mo ako, mahina niyang sabi. Hindi ko siya sinagot. Tumingin ako kay Aling Virel at sa aking isipan niyakap ko siya ng mahigpit. Ang katotohanan ay lumabas na at ang laso na sumira sa aming pamilya ay sa wakas ay meron ng pangalan. Ngunit bago pa man makapaglabas ng hatol ang huwes, isang kaguluhan ang naganap sa labas ng silid. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok, ngunit hindi para sa akin. Doña Carmela Montesillo, Attorney Raziel Montesillo, inaaresto namin kayo sa kasong attempted murder at child abuse. Sabi ng opisyal, habang nilalagyan ng posa si Rey at ang kanyang ina, naramdaman ko ang bigat na unti-unting nawawala sa aking dibdib. Ngunit sa gitna ng aking ginhawa, may napansin ako sa mukha ni Doña Carmela. Hindi siya natatakot. Sa halip, lumingon siya sa akin at bumulong ng mga salitang nagpatigil sa aking mundo. Akala mo ba tapos na, Zefira? Hindi mo pa kilala kung sino ang tunay mong magulang. Kapag nalaman mo ang totoo, ikaw mismo ang magnanais na sana'y hindi mo na lang ito natuklasan. Basta bandisa siya. Mabilis ang ikot ng gulong ng palad. Ang mga taong dati ay nasa ituktok ng kapangyarihan, ngayon ay nakalubog sa putik ng kahihiyan. Habang pinapanood ko ang paglabas ng mga balita sa telebisyon tungkol sa pag-aresto sa mag-inang Montesillo, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa aking puso. Hindi ito ang hiyaw ng tagumpay na inasahan ko, kundi isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Sa loob lamang ng 1 linggo, ang imperyong itinayo ni Doña Carmela sa loob ng maraming dekada ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang balita tungkol sa paglalason sa sariling apo ay naging mitya ng galit ng buong bansa. Ang mga kliyente ni Rey ay isa-isang bumitaw at ang kanilang mga ari-arian ay sinamsam ng bangko dahil sa mga nakatagong utang at kaso ng korupsyon na ngayon lamang lumabas. Ngunit ang pinakamasakit na karma para kay Rey ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagtalikod ng mga taong inakala niyang tapat sa kanya. Zef, balita ko ay iniwan na siya ni Sofia Valderrama, sabi ni Attorney Maylor habang tinutulungan ako sa pag-ayos ng mga bagong gawang tinapay sa Mariposa Bakery. Kinuha ng pamilya Valderrama ang lahat ng kanilang investment. Ngayon, wala na silang pambayad kahit sa sarili nilang mga abogado. Hindi ako sumagot.
Tinitigan ko ang aking mga kamay na ngayon ay amoy harina at asukal. Naalala ko ang mukha ni Rihei nung huling gabi sa korte. Ang mukha ng isang lalaking nawalan ng lahat dahil sa takot niyang mawala ang lahat. Isang malupit na biro ng tadhana. Karma is real, Zeph. Dagdag ni Maylor, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ang bawat patak ng lason na ibinigay nila kay Salinaya ay bumabalik sa kanila ngayon sa anyo ng puot ng publiko at pag-iisa. Isang hapon, habang naglalaro si Salinaya sa hardin ng aming maliit na bahay sa Cebu, isang pamilyar na sasakyan, hindi na ang itim na Mercedes kundi isang lumang taxi, ang huminto sa tapat ng aming gate. Lumabas ang isang lalaking halos hindi ko na makilala. Si Rihi. Naka-t-shirt na lamang siya ng luma, gusot, at ang kanyang mga mata ay lubog na sa puyat at iyak. Hindi na siya ang mapagmataas na abogado. Mukha na siyang isang taong naglalakad sa sarili niyang libing. Huwag kang lalapit, Ray. Babala ko habang hinaharangan ng daan patungo kay Salinaya. Ang aking boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa disgusto. Zeph, parang awa mo na. Lumuhod siya sa harap ng gate. Ang kanyang mga tuhod ay dumapo sa magaspang na semento. Kahit makita ko lang si Salinaya sa malayo, kahit isang minuto lang, wala na kaming matirhan. Si Mama. Inilipat na siya sa isang pampublikong pasilidad dahil wala na kaming pambayad sa hospital. Hindi na siya makapagsalita, Zeph, pero ang mga mata niya parang humihingi ng tawad. Tumingin ako sa kanya mula sa itaas. Noon, siya ang mundong iniikutan ko. Ngayon, nakikita ko na lamang ay isang anino ng nakaraan na wala ng puwang sa aking kasalukuyan. Patawad, Ray. Ang salitang patawad ay hindi sapat para ibalik ang 3 taon na ninakaw niyo sa amin. Ang bawat gabi na umiiyak ako sa hirap habang ikaw ay nagdiriwang sa iyong mga party. Iyan ang karma mo. Ang makita ang anak mo na hindi ka nakilala at tinatrato kang isang banyaga. Iyan ang parusa mo. Mama, sino po siya? Tanong ni Salinaya habang tumatakbo patungo sa akin. Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Rai nang marinig ang tinig ng kanyang anak. Inasahan kong sisigaw siya o baka ipipilit ang kanyang karapatan. Ngunit yumuko lamang siya at humagulhol ng walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Wala anak, isang taong naligaw lang ng landas, sagot ko habang inilalayo si Salinaya sa gate. Pumasok kami sa loob ng bahay at iniwan siyang nakaluhod sa labas sa ilalim ng matirik na araw. Iyon ang huling beses na nakita ko si Ray Montesillo bilang isang banta. Ngayon, isa na lamang siyang paalala na ang kasamaan ay laging may hangganan. Ngunit ang katahimikan ko ay muling nabalisa ng gabing iyon. Isang sobre ang iniwan ni Aling Virel bago siya bumalik sa antik upang magpahinga, nakasulat sa labas. Para sa tunay na Zefira. Sa loob ng sobre ay may isang lumang litrato at isang sulat na may selyo ng isang kilalang pamilya sa Iloilo. Ang pamilya Soriano, ang mortal na kaaway ng mga Montesillo sa negosyo noon. Ang litrato ay kuha ng isang babaeng kamukhang kamukha ko. May suot na kwintas na may pendant na ibon. Ang parehong ibon na nakatatak sa aking munting unan nung iwan ako sa ampunan. Naalala ko ang huling banta ni Doña Carmela sa korte. Hindi mo pa kilala kung sino ang tunay mong magulang. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Kung ako ay isang Soriano, ibig sabihin ay hindi lang pagkakataon ang pagsasama namin ni Rai. Ibig sabihin ay ginamit ako ni Doña Carmela bilang bahagi ng isang mas malalim na paghihiganti. Maylor, tawag ko sa aking abogado na nasa kabilang linya. Ang aking boses ay puno ng kaba. Kailangan nating alamin ang tungkol sa pamilya Soriano. May hinala ako na ang pagpapakasal sa akin ni Ray ay hindi isang aksidente, kundi isang plano upang nakawin ang isang bagay na hindi ko man lang alam na pag-aari ko. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil nakakulong kami?
Isang malaking pagkakamali, Zephira. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ng mga Soriano at ako ang gumamit sa'yo para itama ang kasaysayan. Anging mga salitang ito ay nagpaulit-ulit sa aking isipan habang naglalakad ako sa madilim at mabahong pasilyo ng isang pampublikong pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip at matatanda. Ang amoy ng gamot na hinaluan ng amoy ng luma at maruming dingding ay tila sumasakal sa akin. Narito ako upang tapusin ang lahat. Narito ako upang kunin ang katotohanante na ipinagkait sa akin sa loob ng 24 na taon. Sa dulo ng pasilyo, sa isang maliit na silid na may bakal na rehas, nakita ko siya, si Doña Carmela. Wala na ang mga mamahaling alahas, wala na ang mga sutlang damit na kulay lila. Nakasuot na lamang siya ng isang kupas na puting damit, nakaupo sa isang silyang kahoy at nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng awtoridad, ngayon ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay madudurog. Nang marinig niya ang aking mga yabag, dahan-dahan siyang lumingon. Isang nakakapanindig balahibong ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dumating ka rin, anak ng aking kaaway. Bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang kalansing ng mga tuyong buto. Bakit, Doña Carmela? Direkta kong tanong. Bakit ako? Bakit kailangang si Riay ang pakasalan ko? Bakit kailangang lasunin ang anak ko? Humalakhak siya ng mahina. Isang tunog na mas masakit pa sa boses ng kulog. Dahil ikaw, si Zephira Soriano, ang anak ng lalaking sumira sa negosyo ng pamilya Montesillo, 30 taon na ang nakalilipas. Noong nakita kita sa ampunan sa antik, alam ko na ang tadhana ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Pinakasalan ka ni Ray, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil gusto kong makita ang isang Soriano na nagmamakaawa sa paanan ko, naglilingkod sa akin bilang isang alila, nang hindi nalalaman ang sariling pangalan. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Ang bawat haplos ni Ray, ang bawat pangako niya, ay bahagi lamang ng isang madilim na plano ng paghihiganti. At si Salinaya, nanginginig kong tanong, bakit pati ang bata? Dahil ang batang iyon ay may dugong Soriano, mariin niyang sagot. Ayokong magpatuloy ang lahi niyo. Ang lason ay para dahan-dahang ubusin ang huling pag-asa ng mga Soriano. Pero naging matalino ka, Zephira. Masyado kang naging ina. Naramdaman ko ang isang matinding pagnanais na saktan ang matandang nasa harap ko. Gusto kong isigaw ang lahat ng sakit na naranasan ko. Ngunit nang tignan ko siya, ang kanyang kalagayan, ang kanyang pag-iisa sa loob ng seldang ito, napagtanto ko na wala ng halaga ang aking galit. Ang kanyang buhay ngayon ang pinakamabigat na parusang matatanggap niya. Tapos na ang laro mo, Doña Carmela. Mahina kong sabi, namatay ang mga magulang ko sa aksidente at kinuha mo ang lahat sa akin, pero hindi mo nakuha ang kaluluwa ko. At higit sa lahat, hindi mo nakuha ang anak ko. Tumayo ako at naglakad palabas. Sa labas ng pinto, nakasandal sa pader si Ray. Nakarinig siya sa lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at hindi siya makatingin sa akin. Zeph, hindi ko alam na yun ang dahilan ni Mama. Hikbi niya. Akala ko ay mahal kita. Mahal? Tinitigan ko siya ng matagal. Ang pag-ibig ay hindi nanonood habang nilalason ang sariling anak. Ang pag-ibig ay hindi nanggagaling sa karuwagan, Rahay. Huwag mo nang gamitin ang salitang yon dahil dinudumihan mo lang ang kahulugan nito. Anong gagawin mo ngayon? Tanong niya habang sinusubukan kong lampasan. Mabubuhay ako. Sagot ko nang hindi lumilingon. Bilang Zephira, hindi bilang Soriano, at lalong hindi bilang Montesillo. Mabubuhay ako para sa anak ko. Habang naglalakad ako palabas ng gusali, sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw. Naroon si Attorney Maylor nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay sa akin.
Sa kanyang tabi ay si Salinaya na agad tumakbo at yumakap sa aking binti. Mama, uwi na tayo. Masayang tanong ng bata. Binuhat ko si Salinaya at hinalikan sa noo. Tumingin ako kay Mylor na nag-alok ng isang tipid na ngiti. Isang nangiting puno ng pag-unawa at suporta. Oo anak, uuwi na tayo. Bulong ko. Nang lumingon ako sa huling pagkakataon sa gusali, naramdaman ko ang paglaya ng aking puso. Ang huling harapan ay hindi nagtapos sa dahas, kundi sa pagtanggap. Ang laso ng nakaraan ay tuluyan nang nawala. Pinalitan ng tamis ng bagong simula. Ngunit bago kami makasakay sa sasakyan, isang lalaking nakauniforme ng courier ang lumapit kay attorney. Mailor at nag-abot ng isang dokumento. Nang basahin ito ni Mailor, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Zeph, tawag niya sa akin. May sulat mula sa probate court. Mukhang may iniwang testamento ang lolo mo sa panig ng mga Soriano. At ikaw ang tanging tagapagmana ng isang malawak na lupain sa Iloilo. Ang lupang kinatatayuan ngayon ng hacienda ng mga Montesillo. Napatigil ako. Ang katarungan pala ay may sariling paraan ng pagbabalik. Hindi lang ang kanilang dangal ang nawala. Pati ang lupang kanilang tinatapakan ay babalik na sa tunay na nagmamay-ari. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ng Mactan ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa mga sugat ng aking nakaraan. Nakatayo ako sa dalampasigan, hinahayaan ng malamig na tubig dagat na dumampi sa aking mga paa. Ang dapit hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa langit. Isang tanawin na dati ay hindi ko napapansin dahil ang aking mga mata ay laging nakatuon sa lupa. Naghahanap ng barya at paraan para mabuhay. Sa loob ng mahabang panahon, ang daladala kong bigat ay hindi lamang ang galit sa mga Montesillo. May mas matindi pang pasanin na nakaugat sa aking puso, ang galit sa aking sarili. Bakit ba hindi ko nakita ang totoo noon? Bulong ko sa hangin. Bakit hinayaan kong saktan nila ang anak ko dahil sa katangahan ko? Ito ang multong laging bumubulong sa akin sa gabi. Ang sisi na ako ang nagdala kay Salinaya sa kapahamakan dahil naniwala ako sa mga matatamis na salita ni Rie. Akala ko, sapat na ang magmahal ng tapat para magkaroon ng pamilya. Hindi ko alam na ang katapatan ko ang gagamitin nilang sandata para sirain ako. Zeph, masyado ka namang malalim mag-isip. Baka malunod ka na riyan sa kinalalagyan mo. Lumingon ako at nakita si Attorney Mailor. Hindi siya naka-Amerikana ngayon. Nakasuot lamang siya ng simpleng puting t-shirt at shorts. Hawak ang isang tsinelas habang naglalakad sa buhanginan. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla na nagpapanatili sa akin sa pampang tuwing tinatangay ako ng agos ng kalungkutan. Mailor, iniisip ko lang, kung naging mas matalino ba ako noon, hindi siguro dumana si Salinaya ng ganitong hirap. Pagamin ko, ang aking boses ay basag. Tumayo si Mailor sa tabi ko. Tinitingnan din ang abot tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Hindi kasalanan ng magmahal, Zeph, at lalong hindi kasalanan ng magtiwala. Ang may kasalanan ay ang mga taong nanira ng tiwalang iyon. Huwag mong parusahan ang sarili mo sa kasamaang ginawa ng iba. Pero ang tagal kong naging bulag. Dugtong ko habang pinapahid ang isang luhang pumatak. Hindi ka bulag. May mabuti ka lang na puso. Sagot ni Mailor. At sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang marahan niyang paghawak sa aking balikat. Ang mahalaga ay nagising ka. At sa bawat araw na pinili mong lumaban para kay Salinaya, pinatunayan mo na ikaw ang pinakamagaling na ina sa mundo. Zeph, kailangan mo ring patawarin ang sarili mo. Yan ang huling lason na kailangan mong ilabas sa sistema mo. Napapikit ako. Naramdaman ko ang hapdi ng bawat salita niya dahil alam kong totoo ito. Ang pagpapatawad sa sarili ang pinakamahirap na hakbang sa paghilom. Dahan-dahan, inisip ko ang batang Zephira na ulila sa antik. Ang Zephira na nagtrabaho sa karinderya at ang Zephira na naging biktima ng puot. Niyakap ko ang lahat ng bersyong yon ng aking sarili sa aking isipan.
Pinapatawad na kita, Zeph. Bulong ko sa aking sarili. Pinapatawad kita sa pagiging marupok. Pinapatawad kita sa hindi mo pagkaalam sa lahat. Sa sandaling iyon, tila may isang mabigat na tanikala ang nakalas sa aking dibdib. Ang bawat buntong hininga ko ay naging mas magaan. Ang marka ng singsing sa aking daliri, na dati ay tila isang peklat ng kahihiyan, ngayon ay isa na lamang paalala ng aking katatagan. Mama, Tito Mylor, tingnan nyo, may maliit na alimango. Tumakbo patungo sa amin si Salinaya. Hawak ang isang maliit na balde. Ang kanyang tawa ay tila isang musika na nagpawi sa lahat ng ingay ng nakaraan. Nang makita ko ang kanyang masayang mukha, doon ko naramdaman ang tunay na kapayapaan. Ang bata, na muntik nang mamatay dahil sa puot, ngayon ay lumalaki sa gitna ng pag-ibig. Halika rito, anak. Binuhat ko si Salinaya at niyakap ng mahigpit. Inamoy ko ang kanyang buhok na may amoy ng araw at dagat. Ito ang amoy ng tagumpay. Ito ang amoy ng aking bagong buhay. Mylor, tawag ko sa kanya habang nakatingin kay Salinaya. Handa na akong bumalik sa Iloilo, pero hindi para manirahan sa hasyenda na yon bilang isang donya. Anong balak mo? Tanong niya na may kasamang nangiti. Gusto kong gawing isang ampunan at center para sa mga inang biktima ng pang-aabuso ang lupang iyon. Determination ang mababanaag sa aking tinig. Gusto kong ang lugar kung saan nagsimula ang lason ay maging lugar kung saan magsisimula ang paghilom ng iba. Gusto kong ang pangalang Soriano ay matandaan hindi bilang biktima, kundi bilang pag-asa. Nakita ko ang paghanga sa mga mata ni Maylor. Isang napakagandang layunin, Zephira. At sisiguraduhin kong sa bawat hakbang mo, naroon ako sa tabi mo. Naglakad kaming tatlo pabalik sa sasakyan habang ang langit ay unti-unti nang nagdidilim at ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita. Wala na ang takot, wala na ang pagdududa. Alam ko na ang bukas ay hindi laging madali. Ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, alam ko na kung sino ako at kung saan ako patungo. Habang papalayo kami sa dagat, lumingon ako sa huling pagkakataon. Ang nakaraan ay nasa likod ko na. Isang kwentong tapos na. At ang kinabukasan, iyon ay isang blankong papel na ako mismo ang magsusulat. 2 taon ang lumipas mula nang huling lumubog ang araw sa mga alaala ng aking pighati. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang malaking gate na gawa sa puting bakal. Sa itaas nito, nakasulat sa gintong mga titik ang pangalang Bahay Salinaya, isang kanlungan para sa mga ina at bata. Ang dating mansyon ng mga Montesillo na puno ng madidilim na sikreto at amoy ng lason, ngayon ay isa ng maliwanag na santuaryo. Wala na ang mga mabibigat na kurtina na humaharang sa sikat ng araw. Pinalitan ito ng malalaking bintana na hinahayaang pumasok ang sariwang hangin mula sa dagat ng estansya. Ang mga silid na dati ay saksi sa aking pagluha. Ngayon ay puno na ng tawanan ng mga bata at awitin ng mga inang naghahanap ng bagong simula. Ang lupaing ito, na naging bahagi ng masamang plano ni Doña Carmela, ay naibalik sa akin bilang katarungan ng aking lahi. Ngunit hindi ko ito ginamit para maging isang mapagmataas na donya. Pinili kong gawin itong isang lugar kung saan ang bawat luhang pumatak ay pinapalitan ng pag-asa. Mama, halika na po. Handa na ang mga cupcakes para sa merienda ng mga bata. Tumakbo patungo sa akin si Salinaya. 6 na taong gulang na siya ngayon. Ang kanyang pisngi ay mapula, ang kanyang katawan ay masigla, at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahit anong sakit. Siya ang buhay na patunay na ang pag-ibig ng isang ina ay mas malakas kaysa sa kahit anong lason sa mundo. Pababa na ako, anak. Miti ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Sa gilid ng aming malawak na hardin, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa labas ng bakod. Nakasuot siya ng isang luma at maduming uniforme ng kargador. May dala siyang isang maliit na plastic bag
na naglalaman ng 2 pirasong mangga. Sirhay. Madalas siyang pumunta rito ng palihim, tumitingin sa malayo, pinapanood ang anak na hindi niya nagawang protektahan. Nakalaya na siya sa kulungan matapos ang ilang taon, ngunit ang kanyang sariling konsensya ang nagsisilbing rehas na hinding-hindi niya matatakasan. Hindi ko na nararamdaman ng galit. Ang galit ay isang uri rin ng lason at matagal ko na itong naisuka. Ang nakikita ko na lamang ay isang anino ng nakaraan. Isang lalaking kailangang mabuhay sa gitna ng mga sana at bakit. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palayo nang makita niyang masaya si Salinaya. Iyon ang aming naging kasunduan ng tadhana. Ang mabuhay kami sa magkaibang mundo. Siya sa dilim ng pagsisisi at kami sa liwanag ng kapayapaan. Zeph, ang lalim na naman ng iniisip mo. Baka masunog ang mga tinapay sa loob. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking bewang. Si Attorney Maylor, sa loob ng 2 taon, hindi siya umalis sa tabi ko. Hindi niya ako kailanman minadali. Hinintay niya ang bawat sugat ko na maghilom hanggang sa kusa kong binuksan ang pinto ng aking puso para sa kanya. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Maylor. Sagot ko habang nakasandal ang aking ulos sa kanyang balikat. Ito pa lang ang simula, Zephira. Bulong niya. Inangat niya ang aking muka at idinikit ang kanyang noo sa akin. Ang kanyang hininga ay amoy kape at banilya. Ang amoy ng seguridad na matagal kong hinanap. Ngayon, hindi ka na lang isang survivor. Ikaw ang reyna ng sarili mong kapalaran. Hinalikan niya ako nang marahan sa noo. Isang halik na puno ng paggalang at pangako. Walang kailangan pang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng dila. Habang naglalakad kaming 3 papasok sa loob ng bahay sa Linaya, lumingon ako sa huling pagkakataon sa abot tanaw. Nakita ko ang isang bahaghari na dahan-dahang nabubuo pagkatapos ng isang maikling ulan. Natutunan ko na ang buhay ay hindi tungkol sa pag-iwas sa bagyo, kundi sa pag-aaral kung paano sumayaw sa gitna ng ulan. Ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader na gawa sa semento o ang lupang nakapangalan sa'yo. Ang tunay na tahanan ay ang mga bisig na yumayakap sa'yo sa gitna ng iyong pagkawasak at ang lakas ng loob na bumangon muli kahit pakiramdam mo ay ubos na ubos ka na. Ako si Zephira, isang muling nabuhay mula sa abo ng pagtataksil, isang inang nagwagi laban sa laso ng kahapon. At sa wakas, narito na ako sa aking tunay na tahanan, ang tahanan kung saan ang pag-ibig ay hindi na nakakasakit, kundi nagpapagaling.